Naghain na ng formal na komento ang Office of the Solicitor General o OSG sa Korte Suprema upang kontrahin ang mga argumento ni Senator Ronald Bato de la Rosa hinggil sa pagpapatupad ng warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC laban sa kanya. Ayon sa OSG, ang gobyerno ay may legal na basihan upang ipatupad ang ICC warrant sa ilalim ng Republic Act 9851 o ang Philippine International Humanitarian Law. Binigyang diin ito na hindi na kailangan ng kaukulang warrant mula sa lokal na korte ng Pilipinas upang maipatupad ang pang-aresto na inisyu ng ICC. Batay sa Section 17 ng RA 9851, para sa interes ng katarungan, maaaring piliin ng mga otoridad sa Pilipinas na hindi na ituloy ang sariling investigasyon o pag-uusig sa isang krimen kung mayroon ng ibang international court tulad ng ICC o ibang bansa na kasalukuyang nasasagawa nito. Bagamat kumalas na ang Pilipinas sa Rome Statute noong 2019, iginiit ng OSG na ang bansa ay nananatiling bound o obligadong makipagtulungan sa ICC sa ilalim ng customary international law at mga prinsipyo ng konstitusyon. Ang pag-alis sa treaty ay hindi nagpapawalang bisa sa mga obligasyong nabuo habang miyembro pa ang bansa, lalo na sa mga kasong sinimulan bago ang pagkalas sa Pilipinas. Tinawag ng OSG si De La Rosa na isang fugitive from justice dahil sa kanyang sadyang pagtatago at pag-iwas sa pag-aresto. Dahil dito, walaan niya siyang karapatan sa anumang judicial relief gaya ng Temporary Restraining Order o TRO dahil siya ay lumapit sa korte na may unclean hands o walang pananagutan. Ipinaliwanag ng OSG na hindi protektado si De La Rosa ng parliamentary immunity dahil ang mga krimeng kinakaharap niya, ang crimes against humanity, ay may parusang higit sa 6 na taong pagkakabilanggo. Ayon sa batas, ang pribilehiyo laban sa pag-aresto ay para lamang sa mga opensang may parusang hindi hihigit sa 6 na taon. Kontra sa argumento ng senador, sinabi ng OSG na ang mga panuntunan sa extradition ay hindi sumasaklaw sa pagsuko o surrender sa ICC dahil magkaiba ito ng legal na proseso. Ang extradition ay proseso sa pagitan ng dalawang bansa, samantalang ang ICC surrender ay pakipagtulungan sa isang international court. Nanindigan ng OSG na nabigyan ng sapat na due process si De La Rosa sa loob ng ICC framework. Ang paglalabas ng warrant ng ICC Pre-Trial Chamber ay bunga ng masusing pagsusuri sa mga ebidensya kahit hindi na nila kailangan ng ikalawang pagtukoy ng probable cause mula sa lokal na korte. Bunsod ng mga argumentong ito, hiniling ng mga tumugon na opisyal sa pamamagitan ng OSG na ipawalang bisa ng Korte Suprema ang mga mosyon ni De La Rosa dahil sa kawalan ng merito. Dan Tiamento, humahataw sa Balita Ngayon.